Ayo, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron po tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Ders TV. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Ders TV, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Ders TV. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko sa mga hindi pa nakakapag-subscribe and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Ders TV at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Po sa inyong lahat, Ayan. Magandang araw po, kamusta na po kayo? Andito na naman ako, ang inyong lingkod na legit Dower Cards na tagahatid na mga legit na kaganapan tungkol sa TBJ. Kaya, kung isa kayo sa hindi pa nakasubscribe sa ating channel, nako, i-click nyo na po ang subscribe at bell button dyan sa baba para pag may mga bago akong balita, ay mano-notify po kayo agad-agad. At bago nga po natin simulan ng balitaan, nais ko lamang pong magpasalamat sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta at pakikinig sa aking mga pang-araw-araw na balita. So mega shoutout po kila Joselita Raposon, Lauren Santos ng Toronto, Shirley Fernandez, Maliari Mascareñas, Arlo Tagpuno ng Canada, Dexter Beltran Roski ng Dubai, Josie Cruz ng Canada. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta. So eto na, simulan na po natin ang balitaan at tunahin nating pag-usapan ang tungkol sa E18 na kung saan isang masayang pananghalian na naman po ang ating pinagsaluhan kanina kasama ang mga legit Dower Cards at ang E80 po, no? Ang TBJ sa TV5. Katunayan yan, trending po ang hashtag legit Dower Cards na merong 1,581 posts sa Legit Twitter Dower na ngayon Cards. ay X na. And syempre, trending din po ang host na si Maine Mendoza na merong 3,222 posts. Araw-araw tayong trending 25. at pinag-uusapan ng mga taga-Twitter na ngayon ay X, no? Iba talaga pag orihinal. Never mabubura dahil nakatatak na po sa masa, kahit ibang titulo pa po ang dala nila sa ngayon dyan sa TV5. Ayan ibang titulo yung dinadala nila pero talagang tinatangkilik sila ng mga tao at hindi talaga makalimutan ang tatak TBJ, di ba mga katunay? Yan ang tatak nila. Kahit ba sabihin mong E80 na ang pangalan nila, talaga namang ang laman ng hinabol niyan Sino-sino ba ang laman? Di yung mga nasa litrato na yan. O ngayon, yung pangalang Itbulaga is pinakinabangan sa kabila. No, pinapakinabangan nila. No, pero hindi sila natatangkilik masyado. Kasi nga, sumikat lang naman ang pangalang Itbulaga dahil dyan sa mga nasa litrato na yan. Nakikita nyo naman mga katunay. Palampakan natin! Samantalang narito naman po ang online viewers ng ETJ po na YouTube channel. Merong 36k watching. Ayun. And sa TV5 Philippines merong 57k watching. Total of 93k. Tumaas pa po yan kanina kaso hindi ko po na-screenshot. Samantalang marami naman po ang nagtatanong kung bakit daw walang zombie kanina dyan sa E80, no? Bakit daw parang hindi regular host itong si Zombie? Minsan Busy andyan na. daw, minsan wala. Kung ano-ano na naman po ang mga isyong lumalabas. Kaya ngayon pa lang, basagin na. Talagang pag merong nawawala sa kanila na host dyan, talagang nilalagyan nila ng issue, nilalagyan ng kulay ng iba. Siyempre, yung mga legit Dower Cards naman, yung mga legit na sumusuporta sa TBJ at E80, siyempre, hinahanap nila si Zombie dahil siyempre, nag-aalala. No, dahil nagustuhan na rin nila si Zombie, tinatangkilik na rin nila So, yung iba naman na naghahanap sa kanya is yung mga dagdag sabaw. Ang ibig sabihin yung naghahanap ng butas para may makitang hindi maganda sa E80. Diba? Sila yung nagsasabi na, ano ba yan? Wala naman si Zombie dyan. Ano ba yan? Kano, tinanggal na yan? Parang ganun. Na po natin ang mga chismis na yan. Ang tunay at totoo po na dahilan kaya walang zombie kanina dyan sa E80 ay dahil naimbitahan po si Zombie ng ambassador from Nigeria Embassy ngayong araw. Na-recognize po siya as outstanding Nigerian living in the Philippines. Ayon nga po sa post nitong si Zombie kanina sa kanyang FB page, basahin po natin para po sa kaalaman ng ilan and syempre para na din sa kaalaman ng bashers
para alam po nila kung ano po yung ipagkakalat nila. So ayon dito, glad to be recognized as outstanding Nigerian professionals living in the Philippines. Appreciate the invitation from the ambassador from Nigeria Philippines Embassy. And syempre nagbahagi din po si Zombie ng kanilang picture kuha po sa ganap na yon. So yan, ipapakita ko po ang mga picture sa inyo nakuha kanina, no? Diyan po sa ambassador ng Nigerian Philippine Embassy. Wow! Ayan po, no? Yan po ang dahilan bakit walang zombie ngayon sa EAT. Hindi dahil sa kung ano-anong naiisip ng ilan na wala na namang katotohanan. Isa pa, busy naman po talaga si Zombie. Dahil hindi lang po EAT ang kanyang tinatrabaho. Ang naturang post na yan ni Zombie ay dinumog po ng mga fans para i-congratulate itong si Zombie kasi na-recognize po siya as outstanding Nigerian na naninirahan po dito sa Pilipinas. Grabe naman yun. Sunod-sunod ang blessings dito kay Zombie. Kita mo, no? Isang pasok niya lang sa EAT, no? Isang discover ng TBJ is nagkaganyan na. Yan ang naging resulta. Yun ang mga magagandang nagiging feedback sa kanya. Katulad ni Atasha, maganda na yung mga nagiging feedback sa kanya. Pati kay Zombie. Nagsisimula na ang tunay na karir ni Zombie, no? Na mamamayagpag din balang araw sa show business. Sabi ko nga kanina, iba talaga. Pag sa EAT ka nakilala at sumikat, Yes. talagang bubuhos ang swerte sa'yo na siyang kabaliktaran naman pag sa Tape Bulaga ka tumapak, no? Sa Tape Bulaga na show. No, matik na sira yung karir mo dyan. So sana po, Paano ba naman di masisira karir mo? Ang dami na nagagalit doon. Ang dami na naiinis. Pero kung tutusin, kung aayusin nila yung asal nila, no, wala naman sanang problema doon sa kabila, dyan sa Tape Bulaga. At saka kung talagang marunong makipagkapwa-tao naman yung management, di ba? Kung binigay na lang talaga yung pangalan, tapos ganyan, o sige. O bilang pagtanaw na rin namin sa inyo ng pasasalamat, TBJ, na serbisyo nyo sa amin, di ba? Kahit kailan, hindi nyo kami nilagapak. Kahit sinasabi na nalugi daw, na hindi mo alam kung bakit. Samantalang ang lakas naman talaga ng kita ng Itbulaga nun, nakakapagtaka lang. Di ba? Dapat matuto pa rin silang magpasalamat sa TBJ. Yung pangalan lang naman talaga ang kinukuha dyan, wala nang iba eh. Kung binigay na nila yun, di tapos na. Tapos move on na. Ayaw pa rin ibigay nung kabila eh. iwanagan ng lahat kung bakit walang zombie sa EAT kanina. So bukas sana nasa EAT na po itong si Zombie and syempre sa araw ng Sabado. Samantalang ang TBJ naman po sa TV5 ay kinilalang tunay na Itbulaga. Hindi pa man po nakakapagsimula ang TBJ or ang EAT sa TV5, may lumabas na pong article na ganito, no? Na isang malaking sampal sa tape. Credit po kay EAT, ito ang true na page at ayon nga po dito sa kanyang post, basahin po natin. Bago magsimula ang EAT TV5, may nakita akong litrato sa pahayagan na nagsasaad na ang kinikilala nilang Itbulaga yung nasa TV5. Yung nasa GMA daw, di daw Itbulaga yun. So, malaking sampal ito sa ibang noon time. Sa ibang noon time. Kaya sana makita to ng TBJ at dito pa lang naliligayahan na ang mga fans ng lehitimo at nagmamayari ng Itbulaga. Hashtag ito ang true. Yeah, And sabi true. dito sa article na kanyang pinakita, while Itbulaga has found a new home in TV5, its future is still uncertain. There are still questions about its move to the Kapatid channel. Will it net the same level of viewership as when it was in GMA7? The same amount of sponsorship? The same impact of Filipino viewers and society in general? The answer, most likely, this is not the first time. So, hanggang doon lang yung Wala naman talagang dapat ibang kilalanin talagang Itbulaga kundi ang TVJ. Dahil sila yung nagsimula niyan. Hindi naman yung tape ang nagsimula niyan kundi ang TVJ. Diba? Nakasama nila yan through ups and down. Hanggang sa pumutok ang Itbulaga. No? Ang tape kasi nandiyan, sige, namuhunan sila dyan. Pero sinasabi ko nga, binabalik din naman ng TVJ kung ano ang nagagastos ng tape dyan. Kahit kailan hindi nila sinaid sa lugi ang tape.
Bagkos, talagang binibigyan nila ng maraming blessings ang tape noon. Simula nung nandiyadyaan ng TVJ sa Itbulaga at hindi nila binigo ang tape, lalong-lalo na yung mga channel na nilipatan nila hanggang sole yung GMA7 na mayagpag ang noontime show. Hindi sila napahiya dyan. Lahat ginawa nila para ang pangalang Itbulaga mag-maintain sa number 1 sa noontime show. Ganyan ang ginawa ng TVJ. At isa pa, yan nga si Sir Joey ang nakaisip niyan. Kaya kung meron talagang ibang may karapatan dyan sa pangalan na yan, is ang TVJ dahil malaki ang pinaghirapan nila dyan. Share niya, no? So, sila talaga yung kinilala bilang tunay na Itbulaga or kinikilala bilang tunay na Itbulaga at wala na pong iba. At katunayan niyan, kahit wala sila sa GMA, sa Tape Inc., ganun pa din po at walang nagbago. Maraming sponsors, maraming advertisement at isa pa, mas lalong dumami yung mga taong sumusuporta po sa kanila. Hindi importante ang nasa may wide reach na network, ang GMA7. Ang talagang importante dito ay yung ugat na sila Tito Vic and Joey. Tingnan naman ninyo ang Tape Bulaga ngayon na walang Tito Vic and Joey. Dahil wala ang TVJ, humina po sila. Naglayasan ang mga sponsors sa kanila. Ang viewership bumaba, ang ads bumaba, ang ratings bumaba din. Katunayan niya, naungusan pa po sila ng EAT or naunahan pa pala sila ng EAT. Mas nalamangan sila ng EAT. Diba? Kawawa naman yung wala pangalang sa limited Itbulaga, no? ng sakop ng signal ang suporta ng mga tao. Diba? Parang ang lungkot-lungkot na nga tignan yung pangalan ng Itbulaga eh. Hindi katulad dati, masaya. Napatunayan po yan ng TV5. So, nangunguna pa din po ang TVJ kahit na mahina po or limited lang yung signal ng TV5. Partida Sila pa na yan, din po ang nangunguna as number 1 noontime show. Samantalang ang show nitong GMA7 na meron pong mataas na wide reach, wide reach na lang. Merong wide reach pero hindi po silang pinipili ng mga tao, kundi ang TVJ or ang EAT dyan po sa TV5. So, ang tagumpay sa labang ito kahit wala pa po ang titulo sa Tito Vic and Joey ay walang iba kundi po itong EAT. Kasi sinasabi pa nga ng kabila ng mga vlogger ng kabila na may posibilidad na manalo ang tape tungkol dun sa pangalan at hindi na talaga mapunta sa TVJ. Di wow! O kung hindi man manalo ang TVJ sa pangalan ng Itbulaga, sa tingin nyo babagsak ba ang EAT? Di ba hindi? Sinasabi ko, nandiyadyaan ng laman, nandiyadyaan ng tinangkilik ng mga tao. Di ba? Hindi yung pangalan na yon. O kumbaga sa kanila na yung pangalan, sige, kunin na nila pag nanalo sila. Pero hindi nila mapapabagsak ang TVJ at ang legit Dabarkads yan sila Jose. Di ba? Ito na nga partida o iba ang pangalan. O kumbaga pag nakuha nga nila yung pangalan ng Itbulaga, is maibabango nila yung dangal ng pangalan na yon na nawala simula nung nawala sila. Di ba? Palakpakan! Por kagawad lang. Sila po ang tinatangkilik ng maraming tao. Samantalang yung iniwanan po nila na Tape Inc. dyan sa GMA7 ay nangangamuti po sa kanilang ratings, sa ads, sa sponsors, and syempre sa online views. Kung makikita nyo po ang online views nila, napakababa po. Kahit na sabihin na mataas ang subscriber count ng kanilang YouTube channel na nakuha po sa TVJ. Ayun, natating natin ngayon ang video na nagmula kay Durs TV. Ayan, mga katunayan, nakuha nilang YouTube channel nga, yung milyon-milyon, no? Galing sa TVJ yon. Pero, ang nanonood jahe. Kaya yun, laki, 5 milyon, tas ganun lang. Ayun, comment lang po kayo mga katunay sa inyong masasabi. Alright, so once again, I'm BT and I'm out. Peace!